church, I want to invite you in remembering the faith of the centurion, which is found in Luke 1:7-17. Okay, once the centurion has a favored servant, nung panahon na yun ay may sakit and about to die. Ang ginawa niya, inutusan niya yung mga elders niya to go to Jesus. Sabi niya, puntahan niyo si Jesus at sabihin mo na pagalingin yung servant natin. So, nagpunta sila. And sabi ng servant kay Jesus, sabi niya, itong centurion deserves to have to do, yung dapat gawin mo to sa kanya kasi siya yung minahal niya ating bansa at ginawa niya kami ng sinagog. So, nung nalaman ni Jesus siya, nagpunta siya. Malapit na siya sa bahay, nakita ng centurion si Jesus. Pinadala niya yung kaibigan niya doon. Sabi niya, puntahan mo si Jesus, sabihin mo to. Sabihin mo na, I am not worthy to come before Him. But just say the word, and my servant will be healed. So si Jesus na-amazed doon sa narinig niya. Sabi niya, wala pa akong narinig, nakitang faith na ganun kalaki dito sa Israel. Sabi niya ganun. So, nung bumalik yung elder, nakita niya yung servant magaling na. Just say the word and my servant will be healed. Yun lang ang sobrang paniniwala, yung faith nung centurion. So, gumaling yun. So, church, faith really works. Faith in Jesus heals. Diba? Nagpapagaling pananampalataya natin kay Kristo. Diba? So, come, have faith in Jesus, and let His faith flows into us. Let's sing this song. Join me in singing this song. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord.
Dinggin mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupik ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y sumuko na sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan ako ay namangha. Ako'y dumadalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ikaw ay magkubli, baka ang hantungan, ako ay turing na malamig na bangkay, na ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, sa pagsapit ng umaga ay paggugunita, iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibig, patnubayan ako sa daang matuwid. Ligtas mo ako sa mga kalaban, ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad, iligtas mo ako sa mga bagabag. Dahilan sa iyong pagtingin sa akin, ang mga kaaway ko iyong lipulin. Ang nagpapahirap sa akin wasakin, yamang ang likod mo ay iyong alipin. Kaya't purihin si Yahweh, puri ng Diyos nitong kalangitan, kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasamang hukbo mong karamihan. Ang araw at buwan siya ay purihin, purihin din siya sa mga bituin. Mataas na langit siya ay purihin, tubig sa itaas gayon din ang gawin. Siya may utos na kayo'y likhain, kaya ang pangalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag kanilang kinalalagyan, hindi magbabago magpakailan paman. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhalan itong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malalakas na hangin, sumunod na lahat. Magpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-uukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamo, mailap na naroroon. Maging hayop na gumagapang at mga ibon. Purihin siya lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatanda at tao at kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay pinakamataas. Sa langit at lupang maluwalhating ganap, siyang magpapalakas sa sariling bansa. Kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Church, sama-sama tayo. Let's shake the heavens door with our praises. It's about time to really thank the Lord. No? Sama-sama tayo, taas nyo ang inyong mga tinig, purihin natin ang ating Panginoon. Diyos na mapangyarihan sa lahat. Nag-iisa ka, wala kang katulad. Kamangha-mangha, O God, ang pag-ibig mo. Kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong kagalingan sa mga nakakaranas ng karamdaman.
Lord, kamangha-mangha ka sa mga sagot na minsan nahihirapan kaming hanapin. Kamangha-mangha ka, Panginoon, sa mga tao na nagdadalamhati sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Kamangha-mangha ka, Lord, sa buhay ng mga anak mo na patuloy na kumakapit sa iyo. Sa nangyayari sa aming paligid, Panginoon, napakagulo. Dakilang Diyos, samahan mo kami. Sa kabila ng lahat, Lord, pupurihin ka namin sapagkat wala kang katulad. Patuloy ka, Panginoon, na naririto sa bawat anak mo na nagmamahal sa iyo. To provide for us, O God. To protect us, O Lord. To promote us, O Lord. Doon sa mga sitwasyon na kung saan kami, Panginoon, nasasadlak sa dusa. Kaya dakilang Diyos, pupurihin ka namin sa lahat ng panahon at sitwasyon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na patuloy na magiging matatag para sa amin, sa aming mga kahinaan, sa aming mga karamdaman, sa aming mga problema, sa aming mga pagsubok, Lord. Ikaw ang magpapatatag sa amin, Lord. Continue to empower us, O God. Anoint us, O Lord, with your supernatural strength that we can live, O God, according to your purpose that you have in us, O God. Maraming salamat, O Lord. Hindi ka nagbabago. We thank you, Father God, for your goodness and faithfulness. Be with us, O Lord. We love you and thank you for loving us, Lord. May your peace that passes all understanding, O Lord, be with us even now. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Magandang umaga sa magaganda at pogi. Tignan mo katabi mo. Maganda at pogi. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Kung lalaki, ang pogi-pogi mo. You're so very handsome. No? Batiin nyo naman. Kasi sa totoo lang, ayaw gumising niya kasi ang lamig, umuulan. No? Pero nagpaganda, nagpapogi kasi magkikita kayo. To encourage one another, no? To lift up one another because, of course, may mga challenges, may mga problema, but still God is good all the time. Now, tuloy tayo, no? Sa ating theme for the month, basic or fundamental teachings and responses. Okay? Asan na si Ate Joanne? Medyo na-inspire ako nung last week na preaching. Sabi ko, Ate Joanne, nag-set ka yata ng mataas na standard for us, mga pastor. No? Grabe yung kanyang exposition ng passage niya. Sipin nyo from verses 17 to 49, she exposes what the original intention of the author. Kasi nga po talaga it's not about my opinion, our opinion. When we talk about the Word of God, it's all about the original intent of the author that we want to hear. No? Although ako ang nakikita nyo, no, I'm not even deserve to be a messenger of God, but thanks be to God kasi nga it's my privilege na maging messenger niya, okay, sa kanyang salita. At yun nga ang gusto ko, ang salita ng Diyos ang inyong marinig. Hindi opinion ni Pastor Arnold, hindi yung aking karunungan, but yun nga po ang karunungan ng Panginoon. So, fundamental teachings and responses. Okay? So, ating main text, binanggit na ni Ate Erna, no? So, from Luke 7, verses 1 to 17. So, nagkaroon tayo ng Bible storying. Ang tawag natin dyan, Bible storying.
no, without looking the Bible, alam mo yung istorya at binabanggit mo, no, para praising, but the true essence, ando doon pa rin naman. Okay? So wala tayong dinadagdag at binabawas. It's all about Bible storying. Okay? At ito nga sa verses 1 to 17, paano nakikita ni Jesus ang bawat isa sa atin? At paano siya patuloy na nagmamahal sa iyo? And how Jesus restores us doon sa original design niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi kong maganda ka at pogi because we're created in the image of God. Not necessarily yung physical attributes of our Lord because siya ay espiritu, nga nagkatawang tao si Kristo, but the image and likeness is all about the holiness and righteousness of God that is bestowed upon us. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang holy? Mukha bang righteous? Of course. Why? Because meron siyang Jesus sa buhay niya. It's not because yung kanyang ugali, it's not because yung kanyang kabutihan, yung kanyang meron siya. It's all because of Jesus. Kaya nga pwede tayong maging banal at matuwid. Hindi tayo. Hindi aabot eh. Di ba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. But because of Jesus, we are holy and righteous. No? So, itong main passage natin to talk about two narratives. Nga, sinabi ni Ate Erna, it's all about the healing of centurion servant. Ito yung Roman official, under him is 100 or so army. Okay? Under niya. And the second narrative is yung the raising of the widow's son. So, kung tatanungin kayo, have you ever met someone who stopped you, listen to your pain, and speaks life over your situation? Kahit hindi mo siya tinatanong. Meron ka na bang ganong experience? Na tahimik ka, may pinagdaraanan ka, nalulungkot ang puso mo, nagdadalamhati, and there's someone na nandiyan dyan, huminto para sa iyo, nakikinig sa iyo, kasi alam niya you're in the pain and hurts, no? And speaks life to you. Lahat tayo, meron ganun eh. Pero ang problema minsan, yung tinatawag na unsolicited advice. Na minsan mas okay na sana because of unsolicited advice, without listening, nagbabago ang istorya. Kasi we want to always speak without understanding kung ano yung gusto ng tao na iparating sa atin. That's why art of listening, kailangan i-cultivate natin. It is an art. Kasi nga madalas, lagi tayong gusto natin magsalita. Tignan mo katabi mo. Hindi siya yan. No? Marunong makinig yan. Hindi yan salita ng salita. So, in 1989, the fall of Berlin Wall, okay? Berlin in Germany, okay? Symbolizes the breaking down of barriers, both physical and ideological. Okay? So, may mga nakatira sa other side of Berlin Wall na napawalay sa kanilang mahal sa buhay for the longest time. Kaya grabe ang saya nila nung nabuwag yung pader na yon. Kasi nga, yung event na yon is a collective faith in freedom and unity. Doon sa mga tao na napahiwalay sa isa't isa sa mahabang panahon. Kaya nga pag-aralan natin about the centurion, okay, o the Roman captain, yung kanyang faith in Jesus despite being a Gentile, hindi siya Hudyo, pero naniniwala siya kay Jesus. And in the Jewish context, makikita natin kung paano nagsasalamin yung idea na yon, okay, kung paano yung division between Gentile
and Jew ay itinawid nitong Roman captain na ito, the centurion, para ma-embrace niya yung greater hope and faith. Dahil yun nga, meron siyang servant na malapit sa kanya na nag-aagaw buhay. Okay? Kaya po, makikita natin dito kung paano react si Jesus in two very different situation. A Gentile, ang kanyang social status ay siyempre, ikaw ay officer, maganda, no? At yung isa na widow na Jew, walang asawa, namatayan pa ng anak, at kaawa-awa ang kanyang social status. So makikita natin dito yung dalawang istorya paano i-reveal yung foundational truth about who is Jesus is and how we are called to respond. No? Ipapakita dito sa passage natin dito kung paano dinil ni Jesus ang kaibang situation but the same dealings at paano tayo makakita ng maayos na respond. Okay? So, our ating takeaway, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Teka muna. Magkaroon muna tayo ng spiritual exercise. Naanto kayo eh. Pag sinabi kong inhale sa ilong sa nose, and then hold it for 3 seconds, and then exhale tayo sa bibig, dahan-dahan. No, spiritual exercise. Okay, inhale. 1, 2, 3. Exhale, dahan-dahan sa mouth. Inhale. 1, 2, 3, exhale sa mouth. Relax na ba kayo? Okay, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagkahabag ni Jesus ay nagpapanumbalik ng mga nasira, ang kanyang otoridad, kanyang authority ay naglalabas, nagpapakita ng kagalingan, at ang kanyang pagiging paggambala, di ba? Ay nagpapakita ng kanyang presensya bilang Diyos. Kaya ang ating tugon, pananampalataya, pag-asa at pagsamba. So let us unpack these 3 principles na nagde-define ng Jesus ministry as we follow Him. So Luke 7, 1-10. Buksan natin mga Bible natin. Luke 7, 1-10. Basahin natin. Okay? Sige, basahin ko sa English, sa Tagalog. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalita ng kapitan tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang kanyang alipin. Isipin ikaw ay isang Gentile na sa mataas na kalalagayan ng iyong buhay at may alipin ka, nabagabag siya. At kailangan pakiusapan si Jesus para pagalingin. So paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan niyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. So hindi lang ito nagmamahal sa kanyang alipin, kundi mahal ng Roman centurion na ito ang bansang Israel na kumikilala sa isang Diyos na makapangyarihan. Galing
Mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, nagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Isang house of worship. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan, hindi rin po ako karapat-dapat tumarap sa inyo, ngunit magsalita lamang po kayo ay gagaling na ang aking alipin. So Jesus demonstrates power with authority. Kung babalikan natin ang Luke 6, yung ating preaching last week, itong Luke 7, ang sabi roon, matapos, after this. Ano yung natapos? Bakit kailangan sabihin pa itong verse 1 na ito? No? Now, when he concluded, bakit na nang hindi sinabi yung verse 1, and a certain centurion servant who was due to him, bakit kailangan magkaroon pa ng verse 1? No? So makikita natin dito, ito ay transitional verse. Ibig sabihin, ito ay naka-anchor doon sa chapter 6. Ito yung sumunod na kabanata. Okay? Transitional verse. Yung shift ni Jesus from teaching ministry, kung saan ipinakita sa atin doon ni Ate Joan last week, ano yung teaching ng ministry, di ba? Binanggit doon yung Sermon on the Mount, yung blessings and woes, love for enemies, judging others, the tree and its fruit, at yung the wise and the foolish builders, na makikita nga sa Luke 6:17-49, from a ministry teaching ni Jesus to his active demonstration of power and compassion through miracles. So ang sinasabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, idinaan niya sa practical. Ipinakita niya paano gawin yung kanyang itinuturo. Hindi lang niya pinupuno, no? Finifill up yung ating mind to have a different mindset. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng kanyang puso na ina-align sa bawat isa atin the principle na natutunan natin in judging others, di ba? In loving for our enemies, the blessing in the woes, para nang sa ganun maintindihan natin, minodel niya. Dito nga sa verses 1-17 ng chapter 7. So, Luke 7 teaches that Jesus does not only teach truth, he lives and reveals it. His actions follow his words. Sana tayo rin. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din. Kung ano sinabi mo, nakikita ko. Kasi ang problema nga, we tend to make saway, no? Doon sa mga anak natin, kabataan natin, tapos iba yung nakikita sa atin. So nagkakaroon ng confusion. Ang sabi ni tatay, bawal manigarilyo. Bakit siya nagsisigarilyo? Nakakapag-confuse sa bata. Ayun pala, ibig sabihin, pwede ka na magsigarilyo pag meron ka ng trabaho. So, yun ang problema eh. No, iba yung naririnig sa atin, iba yung nakikita. Kaya dito tinuturuan tayo ni Jesus paano siya nagtuturo at paano niya ipinapakita sa tao. Okay? So, a Roman centurion nga, siya isang officer, meron siyang 100 soldiers under him, at may servant siya na, ang sabi, may malubhang karamdaman. Bakit kailangan magkaroon pa siya ng emissary ng mga elders, Jewish elders? Hindi na lang siya lumapit kay Jesus. Sige nga. Bakit kailangan? Magpasabis pa siya sa mga Jewish elders na pakiusapan si Jesus para dalawin at pagalingin yung kanyang servant. Bakit kaya? Bakit? Diyan, no? Because, sabi niya, I am not worthy.
hindi ako karapat-dapat sa harap ni Jesus. Kahit na may pagmamalaki siya na nagpatayo siya ng synagogue, kahit na ipinagmamalaki niya, may pagmamalaki siya na mahal niya ang turo at teaching na nababasa niya doon sa sinulat, no, ni Moses, the first 5 books. At maaari narinig niya yung mga sinulat ni Isaiah doon binabasa sa synagogue. Pero sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Kaya ang sabi niya, nakiusap siya sa mga Jewish elders, pakipuntahan si Jesus kasi kailangan ng kagalingan ng aking servant. So, nakita natin yung kanyang pagiging humble. A man with a rank and authority and power and influence. Sinantabi niya. Kasi kilala niya si Jesus. That's why, ano sabi ni Jesus? Anong tugon ni Jesus? Wala pa akong nakita ang ganitong perfect faith in whole Israel. Dito ko pa nakita sa isang Gentile na tao. Lord, do not trouble yourself. Pag mo nang intindihin ako. I do not presume to come to you, but say the word and let my servant healed. Ano yung gustong iparating dito ng gentle soldier na ito? That Jesus' word has authority. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, say a word. That's why we need to guard our mouth. Lalabas sa bibig natin ang healing, encouragement, inspiration, not curse. Merong power ang word. That's why the very word of God, the Bible, sufficient na sa lahat ng tanong mo. The problem is, bakit hindi mo nakikita ang sagot sa mga tanong mo, hindi binubuksan ang Bible. In Ephesians chapter 3, ang sabi roon ni Paul, nirevealed na ang mystery. Ano yung mystery na yon? Ano yung mystery na yon na pinapa-preach kay Paul? That Jesus is the very mystery na itinago since then, na ipinahayag ngayon, that's why even Jew and Gentile, pantay na sa Panginoon. Tagapagmana na pareho. Giniba na yung division between Gentile and the Jew. Tagapagmana. Kasi bakit? Kaya nga tinawag si Abraham, a father of all nation, not only one nation, father of all nation, kasi through Israel, makikilala ang Messiah. But the problem is, itong mga Hudyo na ito, naging proud sila because of that promise. At itong mga Gentile na ito, nagmamalaki naman because of their accomplishments. No? So dapat gagamitin ng Jew para i-reach out itong mga Gentile na merong isang Messiah darating, pero nabigo ang ating Panginoon. Kaya kailangan i-reveal yung mystery si Jesus. And after that, wala nang dividing wall. Hudyo ka man o hindi, mahal ka ng Diyos at ililigtas ka niya. Liligtas ka niya. Kaya nga, Jesus' word has authority. At dito makikita natin, in verse 10, sabi doon, na-amaze si Jesus. No? Jesus, na-amaze siya. Kaya nga, I tell you, not even in Israel have I found such faith. Not such faith, but perfect faith. So Jesus speaks, and from a distance, ano nangyari? Gumaling ang servant. So the Roman centurion expresses remarkable faith. No?
At dito, namin sa ating Panginoon, nagkaroon ng kagalingan. Paki-advance yung ating, okay, sige pa. Ayan. Diba? That faith that recognizes Christ's authority releases divine power. Because God's power, Jesus' power doesn't require proximity. Hindi kailangan na malapit ka para gumaling ka kay Jesus. Ang sabi ng centurion, sabihin mo lang. And because of that, Jesus speaks and healing happens. So dahil na-recognize ng centurion yung authority ni Jesus, hindi yung kanyang authority, hindi na limatahan yung distance or race. Itinawid lahat ito ni Jesus. Kaya nga, faith doesn't require full understanding. No? Just surrender to His authority. Mahirap talaga. Maraming question ang hirap sagutin. Kaya nga, doon mag-activate yung ating faith. Doon. Ang importante lang, we need to surrender to Jesus' authority. Because siya yung merong absolute authority. So Jesus' power isn't limited by place, race, or status. He speaks and diseases obey. Okay? Kaya nga po, nagkaroon ng divine power. Pangalawa, don't limit God by how you expect Him to work. Huwag mong limitan ang Diyos kung paano mo siya inaasahan na gagawa. Paki-abante ng ating no? Don't limit God. Kung nananampalataya tayo sa Panginoong Diyos, magtiwala tayo na gagawin niya yung kanyang dapat gawin. But the problem is, marami tayo dito, parang, yun nga, parang ang Panginoong Diyos natin, parang genie, nasa magic kettle. Kettle ba yun? No? And then we will try to rub it. And then, tatlong kahilingan. Anong gusto niyo tatlong kahilingan? Number 1. Sige nga. Kung si Jesus isang genie at bibigyan kayo, ano yung number 1 na hingin nyo? Sige nga. Sige, walang maling sagot. Kung kayo, ano yung gusto nyong hingin? Number 1. Ha? Eternal life. Pangalawa, tatlong kahilingan. Wealth, health, fame. O sobra na, 4 na. Alam niyo, technique yan, ganito. Lord, gusto ko ng wealth. Jing. Gusto ko ng health. Jing. So last na lang. Pangatlo, sabihin niyo, Lord, gusto ko 3 kahilingan pa. O, di ba? Basta lagi ikatlo, 3 ulit para marami. No? Anong ibig ko sabihin? Don't limit God. Kasi nga, pwede niyang gawin talaga eh. Walang makakapigil sa Kanya. Ikaw lang, pinipigilan mo yung inyong thinking, yung mindset, nagaganda lang ang Lord. No. It's more than that. Ang kaya niyang gawin sa iyo. But the problem is, do you believe? Naniwala ka ba? Na kaya niya. Kaya ngayon 3 kahilingan, pwede maging 300 kahilingan. Kakahiling mo ng on the third na 3 pa ulit, 3 pa ulit. Kaya! Bakit hindi? Do you believe na Lord, sabihin mo lang. Wala ka pang ginagawa. Sabihin mo lang, Lord. Mangyayari. Jesus is Lord over distance, disease, and division. Yun nga po, yung Jew and Gentile wall, giniba niya na para sa atin. That's why ang tanong is, do you have faith that His word is sufficient? Will you believe that His word is enough? Hindi, pastor. Iniantay ko pa. Yung miracle, signs and wonders. Mga kapatid, na-revealed na dito.
Hindi tayo mga Hudyo na kailangan ng mga signs, miracles, and wonders for us to believe. We need to have this faith in us. Perfect faith na alam mo na gagawin ni Kristo at kaya niyang gawin according to His will on that certain na hinihingi natin. Kahapon, may kausap ako, senior citizen. Nung nalaman niyang pastor ako, ang tanong niya ganito. At ang sabi niya pala, pinsan niya raw si Kibuloy, taga Davao. Mami D. No? Pinsan niya raw si Kibuloy. Dati doon siya sa church ni Kibuloy, pero umalis na raw sila. Sabi ko, Mami, binoto niyo po ba si Kibuloy? Hindi. Tapos number 16 siya, gusto niya pang i-contest, mag-demand. Ang layo-layo niya na nga, number 16. Sabi niya gano'n. Pero pastor, ganito. May pinapanalangin ako, bakit hindi binibigay ni Lord? Paano niyo sasagutin? Unfair kasi, pastor. Yung kapitbahay ko lagi may bago, nakikita ko eh. Ba't ako nagpe-pray naman ako? Bakit hindi ako sinasagot? Mami, your greatest blessing is not about something that you hold on, something na makikita mo, tangible things. Your greatest blessing is Jesus. Yung mga tao na yun, nasabi mo hindi Kristiyano, wala silang Jesus. At the end of the day, kawawa sila. Now, ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Kung kalooban ito ng Panginoon, bakit na hindi ibibigay? But the problem is, handa ka na ba? Katulad ng anak ko, pasaway, sabi ko, yung bunso ko. Huwag niyong tignan, nasa likod, dito lang kayo tumingin. Daddy, gusto ko nang mag-drive, marunong na ako mag-drive. Hindi pwede, wala kang lisensya eh. Wala kang lisensya, mapapahamak ka. Tapos sakay mo ako, sakay mo si mami mo. Kumuha ka ng lisensya. Diba? Hindi ibibigay sa'yo ng Diyos kasi hindi ka ready. Tapos pinipilit mo. Tapos magtatampo ka sa Lord. Ang tagal-tagal na Lord, bakit di mo binibigay? Baka hindi ka ready, mapahama ka. At dahil mahal ka ng Panginoon, hindi niya ibibigay basta-basta. Pero maniwala ka. Mahal ka niya, hindi ka niya ipapahamak. Kung ano yung pinapag-pray mo, right at this time, sabihin mo, Lord, ready na ako. Ready ako, Lord. Kung ano man yung pinapag-pray mo, sabihin mo, through this thing, o kung ano man hiningi ko, Lord, i-glorify kita. Mag-glorify ka. Kasi nga, minsan humingi tayo for our own sake eh. Kaya sabi ni Pastor, ano yung prayer ng mga Kristiyano? Pahingi noon, hindi Panginoon. Pahingi noon. Puro pahingi, pahingi. No, hindi na Panginoon. Why? Kasi we want to satisfy our desire ng mga tangible things para ma-recognize tayo eh. Para magkaroon tayo ng recognition ng mga influences na ito, ng mga titles. No. We cannot handle glory. Because glory belongs to God alone. Hindi natin kaya. Baka maging mayabang tayo, prideful tayo, yun ang naging problema kay kanino? Kay Lucifer. From a worshiper, sabi niya, ang ganda ng music sa langit dahil sa akin. Kaya kailangan may karapatan ako sa trono. Hindi pa pwede, isa lang ang Diyos. So, together with the 1/3 of angels sa langit, nagkaroon sila ng kudeta, nag-rebel sila sa Lord, at sa sila tinapon. Sa sila tinapon? Dito, sa mundo. Kaya tignan mo yung katabi mo. May mga bakante, di yung katabi mo mismo. Ibig ko sabihin, mga bakante na yan, huwag yung katabi nyo mismo. No? Baka may mga kampo ng demonyo na nakaupo dyan. Kaya ano, binablind niya yung iyong pandinig, ang iyong
Yung utak para hindi mo makuha yung blessing. So please, have that great faith in God. Minsan parang you want to give up, you want to quit, you want to stop. Wag, mga kapatid. Kung meron tayong certainty na pwedeng panghawakan dito sa mundo, yun yung faith sa Panginoon. Sabi ni Kuya Lito, magsi-70 na to sa October. Nababagabag siya. Pastor, nababagabag ako sa nangyayari sa Israel at sa Iran. Sabi ko, mag-enjoy ka na, 70 ka na. Ba't pa binabagabag mo? Tataas yung presyo ng gasolina. Bakit may sasakyan ka ba? Imbis na nag-enjoy ka. Diba ha? Bayaan mo sila. Of course, this week, mga may sasakyan, 5 pesos ang pinaka-minimum, ang taas per liter. Magpakarga na kayo. Okay? 5 pesos this week. Pero yun nga, ang pwede natin panghawakan na may katiyakan, God is in control. God is in control. He will not allow yung pangyayaring ito tumagal, maapektuhan tayo kasi nga tayo very dependent tayo sa mga oil products. Talaga kung yung matanda nga, kinakaban, tayo pa ano-ano tayo. No? Kaya Kuya Lito, enjoy ka na, bayam. Pag hindi ka makapunta, mal na pamasahe, may online. Pero gusto niya laging andi dito para makita kayo. Kasi na-encourage yung tao eh. No? So, please, believe in God's Word. How do we believe in God's Word? Spend time in the Word of God. Hindi kayo madadaya ng kaaway. Hindi kayo madadaya. So, number 2, Jesus is interruptible in His mission. Okay? 11 to 12. Now, it happened, nangyari, the day after, okay, after nung napagaling, yung servant, that he went into a city called Nain. And many of his disciples went with him in a large crowd. Ganong kasikat si Jesus. Maraming sumusunod sa kanya. Kaya threaten ang mga Pharisees. Okay? And when he came near the gate of the city, behold, at sabi nun, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was widow. Walang asawa, wala nang anak na magsusuport sa kanya. Hindi sinabing a dead boy, a dead man, son of a widow. And a large crowd from the city was with her. So now, it happened. Ito na naman yung mga salitang ito. Be aware of those mga first few verses ng Bible. Kasi nga interconnected ito, hindi ito nawawala sa linya. Anong ibig nun? Ito yung opening frame na kung saan papasok yung second major event in this chapter. Ang unang chapter, di ba yung unang event? The healing of the centurion servant. And then, nagkakaroon tayo ng transition ngayon. Okay? So, the raising of the widow's son in Nain. At yun nga po, during this verse transition from centurion's healing, makikita natin dito, palalim ng palalim yung revelation kung paano si Jesus, yung kanyang compassion at yung kanyang divine authority, kanina mula sa may sakit, dito naman sa kamatayan. So nakikita nyo transition, yung kanyang compassion, naawa siya doon sa may sakit, dito naman naawa siya doon sa isang babae na widow na, wala pang anak. At nakikita nga natin dito yung kanyang divine authority. So Jesus was on the way to Nain, located at the lower Galilee. At bakit kailangan bagitin pa yung pangalang Nain? Bakit kailangan? Pwede naman na, and when he came near the gate of the city, wala ng verse 11, behold, a dead man was being carried out. Bakit kailangan banggitin? For us to understand, ito ay magko-contribute doon sa certainty of the history. Na meron talagang bayan na ganitong pangalan, na talagang si Jesus ando doon para buhayin ang patay. That's why itong Bible na ito, very historical. May evidence
Kaya binabanggit yung mga ganitong places. Hindi ito katang-isip. Kaya be mindful of reading the Bible. Hindi lang siya basta nilagay diyan for the sake ng nilagay. Merong pinapasabi. May historical facts. Na at that place, merong binuway na patay si Kristo. Okay? So Jesus was leading a crowd. Meron siyang plano. Ano plano niya? Hindi bumuway ng patay. Dadaan lang siya doon sa Nain. Pero nakita niya yung widow, he stops. Walang binabanggit ang widow. No? Maaring tumatangis siya ng tahimik. Pero ramdam na ramdam yung kanyang hurting, yung kanyang pain. Pero Jesus' interruptibility move, no? Him to meet yung babaeng ito na nagmo-mourn. Nagpagambala si Jesus. Wala sa plano niya. It so happened, nang dumadaan dito, may nakita siya nagpo-prosesyon. Nakita niya yung nanay umiiyak. Dahil sa interruption na iyon, nagkaroon ng miracle. Ano yung miracle? Not only life restored, kung babasahin natin mamaya, in verse 16, ang sabi ron, God has visited His people. Nag-glorify ang ating Diyos. He didn't plan to raise the widow's son, pero huminto siya. No? Walang nagtanong sa kanya, katulad ng mga emissary ng centurion na Jesus, please, deserving ito na centurion sa kanyang nire-request kasi nagpatayo ng synagogue, mahal niyang ating bansa. Dito wala, nakita lang ni Jesus. Walang petition. Just pain ang nakikita niya sa posisyon. But his availability led to the revelation of his identity. Kasi nga nakita ng mga tao yung kanyang pakikiramay. Tanong ko sa inyo, kailan ka nagpagambala? Kailan ka nagpa-interrupt? Taas ang kamay na gusto nyong ginagambala kayo, inaabala kayo. Taas ang kamay. Ayaw natin yun. Kasi may mga personal agenda tayo, may mga personal schedule tayo. Ayokong inaabala ko. Ayoko. Pero si Jesus, may plano siyang iba, nagpaabala siya. Dahil nakita niya yung kalalagayan ng nanay. Walang magtataguyod. Okay? Kaya Jesus was on his way, yet he stopped. He allowed this divine intervention or interruption for divine appointment. Kaya minsan, kailangan magpagambala tayo kasi merong divine appointment na pinaplano ang Diyos para sa atin. Ayoko sumama sa asawa ko kahapon. Gusto ko mag-aral ng preaching ko. Pero kailangan ko sumama kasi bakit? Tatarayan niya ako eh. Hindi niya ako kakausapin ng matagal na panahon. Ayun pala, meron siya makikilalang senior citizen na pinsan ng isang pastor na hindi naniniwala sa pastor, biglang kinausap ng pastor. Divine appointment. Ba't ko titignan yung schedule ko kung may ipaparating na tao ang Diyos? No? Kaya nga, itong passage na ito, nire-remind tayo na si Jesus goes where pain is. Hindi siya naghahabol ng power, ng acknowledgement of power, ng popularity, kahit na maraming sumusunod sa Kanya. Kasi bakit? Kung nasaan yung pain, ando doon si Jesus para ibigay yung kaaliwan, yung comfort, yung compassion. Sana tayo rin mga kapatid, marami sa ating circle of influence, okay, sa church natin, sa community, sa marketplace, sa ating mga negosyo, kailangan minsan magpagambala tayo. Why? It is a divine appointment for us
para mag-glorify ang Diyos sa buhay natin at makita ng maraming tao na buhay ang Diyos sa atin. Hanggat hindi nakikita, nararamdaman at naririnig si Kristo sa atin, akala nila si Kristo, ang Diyos ay katang-isip lamang. Katang-isip lamang. So, be open to divine interruption. Kasi, Pastor, pag linggo, naglalaba ako. Monday to Saturday ang pasok ko. Linggo lang panahon ko maglaba at magpahinga. Hindi mo alam, pag ikaw ay nag-church ng Sunday, ang daming na-encourage. At pag wala ka, ang daming naghahanap. Why? Mahalaga ka bilang isang parte ng pamilya rito sa iglesyang ito. Kasi bakit? Nakakapagbigay ka ng encouragement, inspiration for me, for this week. Ano man challenge ko sa buong linggo ito, dahil nakita kita, alam ko may kakampi ako. Bakit? Kasi we're trying to pray for one another. We're trying to carry each other's burden. Kaya nga lagi ko sinasabi, one another is a very biblical term. One another. Noe, sinong pinag-pray mo kagabi at kaninang pagkising mo maliban sa iyo? Sino pinag-pray nyo? Na minsan gigising ka in the middle of the night, biglang may papasok sa isip mo na kailangan mong ipanalangin. Talagang gigisingin ka ni Lord. Si Kuya Boyet, gigising ako madaling araw para lang mag-usap kami. Boyet, di ba alam ko anong oras dito? Hindi ko siya ginanon. Why? Kailangan niya nakausap eh. Iba yung oras sa London, iba yung oras natin dito. Masaya akong kausap siya kahit puyat ako. Bakit? Divine appointment eh. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan niya, kung anong pinagdaraanan niya. Diba? Matutulog na lang ako, 11:45, may tumawag pa sa akin. Hanggang 1:00 ng madaling araw, kausap ko pa siya. Sabi ko, tahan na, tulog na tayo. O tawa siya ng tawa ngayon. Diba? Tahan na, tulog na tayo. No? And let us close with a prayer. Why? Divine appointment. Ang kailangan lang minsan kasi may makausap yung mga tao. Ako ba gusto ko mapuyat? Hindi. Diba? Kasi hirap ako matulog kasi nga sumasakit. Kagabi, sumakit na naman yung tagiliran ko kaya hindi ko maintindihan eh. Gusto ko na sisihin ng Panginoon eh. Lord, bakit masakit na naman? Every 2 weeks sumasakit. Kala ko ba okay na ako? At least kaya na pag-isip ko umaga, wala na. Diba? So tuloy lang. Tuloy lang. Be open to divine interruption. Where ministry often happens. Kasi nakakapag-minister tayo. Nakakapag-minister tayo. Simple things, akala mo simple things. Akala mo simple, ano lang, na isang pangyayari. Hindi. Napakalaking bagay. Kaya parang awa mo na, Jethro, huwag mo akong gigisingin na madaling araw. At magdami kang tinatanong. Pwede ipagpabukas. Kasi magmumove siya hanggang hating gabi. Pag uwi, hindi makatulog. Siyempre, magko-cool down. Ang daming tanong. Tito, bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? Pero kailangan sagutin kasi bakit? Eh siya naman hindi makakatulog. So, be interruptible. As Jesus is interruptible in His mission. Kasi nga, ano yung mission natin? Ano yung mission natin? As we go, we will make disciple. As we make disciple, empower them, anoint them, strengthen them, para ma-encourage for them to be also a disciple maker. Hindi pa pwedeng ako lang, mapapagod lang ako. Kaya okay lang mapuyat kami, mapuyat tayong lahat. At least, pag-gising natin isang umaga, lahat na tayo disciple maker, lahat gagaan ng trabaho. Amen? So, anong pwede natin application? Some of the most powerful moments sa ating mga buhay and ministry may come from what feels like interruption. Pero doon talaga nangyayari.
Kaya nga ang tanong ko sa inyo, will you be interruptible? Are you available for someone else's breakthrough or setbacks? Ando doon ka pa para i-celebrate yung mga small winnings? Ando doon ka pa para makipag iyak doon sa kanyang mga failures or setback? Kasi ito yung ginawa ni Jesus. And because of that, people believe. That's why we need to be open to interruption. Salvation and miracles often emerge from moments we didn't schedule. May mga nangyayaring redemption and salvation doon sa mga hindi mo inaasahan because of divine appointment. And see the opportunity in the lens of eternity. Always see it in the lens of eternity. Tanda natin mga kapatid, Christian life, all things begin, point to, and end in eternity. Ang buhay Kristiyano ay nag-uumpisa at itinuturo tayo doon sa end na eternity. Dapat ganun ang ating pananaw. Kaya nga po, we need to prioritize people over plans. Yes, importante, may mga plano tayo. Pero baka yung tao na yun yung time na medyo nagko-confuse na siya, iba na yung tumatakbo sa isip niya, at pagdating ng panahon, sasabihin mo sa sarili mo, sayang kung binigyan ko lamang siya ng oras para magsabi. May isa tayong youth sa CCMB. 2 years ago, nagbigti. Suicide siya. Sabi ko sa tropa namin, bakit nangyari ito? Kilala niyo si Tutay. Bakit nangyari ito? Wala ba siyang nakausap? Ang sabi ng tropa niya, mga ano kasi ito mga tawag sa mga pogi. Lumalabas kaming tatlo. May mga girlfriend sila. Okay? Mga babae, may girlfriend sila. So, kinausap ko nga isa, bakit hindi siya nag-open? Sabi niya, Pastor, kagabi lang may mga kausap siya. Pero hindi namin alam na gano'n na pala yung kanyang gagawin. So, nung pinuntahan ko sa bahay, ano ito pa yung tali? Ando doon pa yung mesa na pinatungan ng paa niya. Ginamit na tali yung sa aso Nakalaylay siya, umaga na nakita. Nakakalungkot. Nagpahiwatig na nung gabi. Pero hindi siguro siya naintindihan. She's looking for affirmation. Maybe she's looking for someone na mag-change ng kanyang desisyon. Pero hindi Guilty ako. Sana nandun ako para nakausap ko siya. Kamamatay lang nung nanay, nauna yung kapatid niya may sakit. Nanay niya kamamatay lang din. Tapos yun siya. Minessage ko pa nga siya kasi parang nabugbog. Parang may black eye. Sabi ko, ano nangyari sa iyo? Nakakalungkot. 25, 26 years old. Full of life. And yet, pinili niya yon. So, nung dumating kami, wala pa yung bangkay niya. Hintay namin. Dumating siya. Sayang buhay. If we allow interruptibility sa mga tao nakakasalubong natin, mapupuno natin ang langit. Hindi pwedeng tayo-tayo lang. Sayang yung kamatayan ni Kristo sa langit kung tayo-tayo lang. So see the opportunity in the lens of
eternity. Kahit sabihin mo, wala namang katuturan itong kausap na ito eh. Baka hindi mo alam, meron na something in his mind na may mga decision na siya na ikakapahamak niya. Pero dahil ando doon ka, nakinig ka lang, baka magbago yung kanyang decision. One of the things na natutunan ko sa pastoral counseling, dapat maging aware ang mga counselee. Pag ikaw ay nasa point ng iyong buhay na meron ka mga questions that leads to depression, gumawa ka ng paraan that within 72 hours, kailangan may makausap ka. Tulungan mo yung sarili mo. Kasi pag wala, within 72 hours, may papasok talaga sa isip mo, gagawa ka ng way out. Within 72 hours, find someone you can talk to. You can talk to. Kasi bakit? Gagawa ka ng ikakapahamak mo. Hindi mo gusto yon. Because of mental health issue, yun ang magiging way out mo. During the pandemic, ang laki ng percentage ng mga pastor sa US nag-suicide. Even dito sa Pilipinas meron. Kasi hindi sila naging open. Ang tanong, pupunta ba sila sa langit? Mga pastor? Ito sa aming case study do sa pastoral care and counseling. Pupunta ba sila sa langit? Kasi kinuha mo yung sarili mong buhay. Ang tanong ko nga ganito. Yan ang tanong sa amin ng aming professors. Ang tanong ko naman, kung yung taong iyon nasa tamang pag-iisip, papasok kaya sa kanya yon, yung suicide na pag-iisip? Hindi, di ba? Pag masaya ka, papasok ba sa isip niyo yon? Hindi talaga. That's why mental health issue is now a part of a disease na kailangan gamutin. Yeah. Kailangan gamutin. Kailangan pagtuunan ng pansin. Hindi natin pagtatawanan. Kasi unless na maranasan mo, hindi mo maintindihan talaga. Hindi mo talaga maintindihan. Kasi why? There's something inside of you na hindi mo talaga ma-expect, katulad ng isang babae. Pag menopause ang isang babae, ang daming symptoms, nasa 29 yata o 30 something, na pag hindi ko alam, papatulang ko yung asawa ko. Kasi even siya, hindi niya alam nangyayari sa katawan niya because of that hormones. Tama ba, mga nag-menopause? Hindi niyo alam. May mga mood swings, okay? Pag nasa labas kayo, masaya ka, pagdating ng bahay, gera patani. Totoo yun. Nangyayari sa amin ni Sister Annalyn. Pero kung papatulang ko, mag-aaway kami. So kailangan kong aralin, bakit may mood swings ang mga nasa menopausal period? Yun pala. Even sila hindi nila alam nangyayari sa kanilang katawan. So be aware of that. No? Ganun din. Maging interruptible tayo. Mag-research. Paano di lahat pinapatulan natin? Kasi nga, may mga dahilan, may mga scientific explanation. Beyond ng ating nalalaman na yun ang pwedeng sumagot. Bakit ko nasasabi ito? Kasi nga, di ba, nagkaroon ako ng episode ng anxiety that I need to take a medicine, antidepressant medicine, and sleeping pills medicine. Kasi hindi mo talaga maintindihan hanggat hindi mo mararanasan. Ganun lang ako asarin ng mga anak ko noon eh. Sa pagtatadyakan. Akala nagbibiro ako kasi I need to be vocal about my feelings kasi yun ang alam ko eh, napag-aralan ko eh. Kasi kung hindi, ayaw matulog ng magdamag pero gising ka gising ka magdamag, tulog ka maghapon kasi hindi mo maintindihan. Makakatulog ka na medyo may araw na.
So yung compassion, please, no? Kung may mga kasama tayo sa bahay, be aware at magkaroon tayo ng compassion. Huwag tayo magja-jump sa conclusion na dahil ito, may tama to. Hindi talaga may tama talaga. Mental health issue is a very serious illness. Kaya nga, sa Sabado, Linggo, Lunes, Martes, paalam mo kay Pastor John, wala ako. Hindi ako magpapakita sa psychiatrist. Hindi. Meron lang akong kailangan i-deal na tao. Okay? Kailangan kong puntahan at samahan kasi matinda na yung kanyang PTSD. Meron siyang episode ng PTSD. Okay? So, prioritize people over plans. May mga plano ko, yun nga, pero kailangan ko siyang puntahan. So pray with me na sana umayos yung kanyang kaisipan. Pastor po ito. So number 2, Jesus respond with compassion. Luke 7:13-17. Ang sabi ron, when the Lord saw her, yung babae na widow, He had compassion on her and said to her, do not weep, huwag ka nang umiyak. Then He came, be mindful. Then He came and touched the open coffin. Ang totoo, wala namang walang ataol sa panahon nila. Maaari ito isang stretcher, nakabalot yung anak ng babae ng puting tela. Okay? Wala pong walang coffin. Kasi nga, pag namatay, kailangan within the day, bago lubugan ng araw, maidibing na. Ayun ang sinasabi ng Bible. Na mag-spend ka na ng time doon sa oras na natitira sa mahal mo sa buhay kasi ililibing na yan mamaya. Tayo sa Pilipinas, bawal ka magwalis. Bawal kung ano nang bawal pag may patay. Tignan natin ano yung konteksto noon. Kaya sinasabi sa Bible, bawal ka magwalis kasi nga bayaan mo muna yan, mag-spend ka muna ng time dito sa mahal mo na ililibing na mamaya. Hindi dahil bawal magwalis, dahil may susunod o hindi ganon. Paano tayo dito isang linggo binuburo lang patay? Isang linggo di ka magwawalis, dahil dumi ang kalat. Kasi di ba, Pastor, may kasabihan tayo. Oo, wala namang problema, pero tignan mo yung konteksto, galing nga sa Bible yan Okay. Open coffin. Okay, hindi siya talaga coffin, kundi parang stretcher. Ando doon yung tao. And those who carried them stood still. And He said, young man, I say to you, arise. So he was dead, sat up, and began to speak. And he presented him to his mother. Then fear came upon all. Maraming mga natakot. And they glorified God, saying, a great prophet has risen up among us, and God has visited His people. And 17, and this report about Him went throughout all Judea and all the surrounding region. Bakit doon sa may sakit, sabihin lang, gagaling. Bakit dito kailangan pa ng touch? Because ito nga yung mga Hudyo, kailangan nila ng something na nakikita, na hawakan for them to believe. Gusto nila may signs and wonders kasi alam nila yung mga ninuno nila na buhay doon sa mga miracles ng unang panahon. Kaya until sa New Testament, ganun pa rin ang kanilang mga thinking. Unless na kumilos ng merong miracle, tsaka pa lang sila maniniwala. Samantalang itong gentle na Roman captain, salita mo lang, Lord, gagaling yan. Kaya mapalad tayo, hindi natin naabutan si Jesus. Pero titiwala tayo sa Kanya. Tama ba? Papalad tayo. No? So Jesus enters the town of Nain at nakita niya procession, ililibing yung anak nitong widow. Kasi nga po, yung kanilang kultura, pag wala kang asawa, wala kang anak, wala kang social standing, wala kang provision. So kung ikaw yung widow, puro pain and suffering and hurts yung iyong nararamdaman. Okay? So, hindi na inantay ni Jesus na anong kailangan ng babae kasi nga naintindihan niya yung pain. Kaya nagkaroon siya ng compassion. Kaya nga, nung nakita siya ni Jesus in verse 13, when the Lord saw her, He had compassion. Uy, anong nangyari sa anak mo? Ba't ililibing? Anong sakit?
Paano yan? Wala na yung anak mo, di wala nang magpapakain sa'yo kasi helpless ka na and hopeless ka pa. Hindi na eh. Wala nang gano'n si Jesus. Basta naawa siya kasi alam niya ang kalalagayan ng widow. Okay? Kaya nga sabi niya, huwag ka nang umiyak. Sa panahon na may pinagdadaanan ka, kung ano yung nawala sa iyo, at kung kailangan na ilibig man yun, huwag mo nang iyakan. Huwag mo nang iyakan. And let the love and compassion of Jesus be with you. Mahirap bitawan yung ating mga old habits. Gusto natin yun. Mahirap bitawan yung ating mga kultura. Mahirap bitawan yung mga ginagawa natin na sometimes akala natin maliliit na bagay pero napakalaking effect nun sa ating faith. Pastor, wala namang mawawala pag sinunod ko to. Hindi, ang laki nang nawala yung pananampalataya mo sa Diyos. Dahil sa pagkapit sa mga kultura, tradisyon na meron tayo. So wag mo nang iyakan. Andiyan na si Kristo. Bitawan mo na. That sometimes hindi mo mabitawan kasi bakit? Doon ka humuhugot ng iyong pangangailangan. Kasi doon may benefits. May isang Kristiyano, ang laki ng babayaran sa tax. Kailangan gumawa ng mga resibo para magkaroon ng tax. Ang tawag doon at girly. Tax shield. Tama ba yon, mga kapatid? In-enjoy mo yung profit mo. In-enjoy mo yung mga benefits na nakuha mo dahil sa iyong trabaho, negosyo. Tapos mandadaya ka dahil mataas yung tax mo. Wag naman sana. Harapin natin ang kasalanan ng kasalanan. Walang gray area. At the end of the day, ipagsusulit natin yan sa Lord. Ipagsusulit natin. Makatakas man tayo sa BIR, harap tayo sa Lord. And-enjoy mo naman eh. Nararapat lang. Give unto Caesar what is due to Caesar. So, do not weep. Kahit masakit, nakikinabang ka, bitawan mo, masama yan. Hindi natutuwa si Jesus dyan. Compassion moves Jesus to action. He touches the open coffin, yun nga, bawal sa mga Hudyo yun, defilement, matuturingan siyang unclean. Pero, binawaliwala ni Jesus. Ang sabi niya doon sa patay na young man, arise. At siya ay bumangon. Pagkasama ka ron sa prosesyon na iyon, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tatakbo. At sabi nga, marami doon ang fear, sabi ron, di ba? And then fear came upon them. Pero sa mga naniwala kay Jesus, ang sabi nila, a great prophet has risen up among us. So nakita natin yung dalawang klase ng fear. Fear sa mga hindi naniwala kay Jesus, na kayang gawin ni Jesus, at fear doon sa reverent fear na tinatawag, doon sa nakita nila na kapag pabuhay si Jesus. So nasaan ka ngayon doon? Fear na in awe of Jesus, o fear dahil hindi ka nagtitiwala na kaya na Jesus baguhin ang sitwasyon mo. No? The widow, hopeless, helpless ang kanyang situation, pero wala siyang hiningi kay Jesus, may nakita si Jesus sa kanya, nagpuri siya.
No? At yun nga, Jesus spoke hope into the impossible. Imposible, patay na eh. Pero muling nabuhay. Hinawakan yung coffin at yun nga, isang radical na compassion. Bawal na bawal sa mga Hudyo. So, yung faithful nag-respond with reverence, yung mga hindi, as in natakot, siguro natatakbo. Kaya po, merong tinatawag tayong positive fear. Okay? Ito yung fear that in awe, na mangha ka, na amaze ka sa miracle na nangyari. Ano naman ang tawag sa takot sa asawa? Takusa. Diba? Yung reverent fear. Nakalimutan ko yung takot sa biyenan eh. May phobia, may tawag dun eh. May takot sa biyenan. Meron yun. No, so, nakita natin dito, na-recognize nila yung kapangyarihan ni Jesus at doon, yun nga, ang sabi nila, yes, hindi lang siya prophet, but he is also God. No? Jesus is deeply moved by human suffering. Hindi dahil siya ay inask, pero dahil nakita niya yung suffering nung babae. Kaya nakikita ni Jesus yung pinagdaraanan natin. Kahit hindi ka magsalita. Nakikita niya. At dahil mahal ka niya, ikilos siya in your behalf. Maniwala ka, kapatid. Kaya sabi ng Bible, be still and know that I am God. Umiiyak ka, lumuluha ka, in pain ka, but be still and know that I am God. This is our sorrow, kahit hindi tayo nagsasalita. He draws near in our deepest grief, and He doesn't shame us. He will comfort us and raises what was dead. So let His compassion soften your heart and shape your relationship. No? Because nga even unspoken, alam ni Jesus, that's why He draws near to you. And let the compassion of Jesus be the foundation of your ministry and relationship. We cannot minister kung tayo ay in deep grief. You cannot be used. Why? You need to heal first bago ka magkaroon ng makapag-heal sa iba. Kaya nga you cannot make disciple unless you are a disciple first. Being with Jesus first. Kaya mahirap ang iba, nahirapan mag-disciple kasi nga sila mismo hindi tagasunod ni Kristo. Ikaw muna. It's between you and the Lord. Spend time. Be intimate. Open up His Bible. Speak. The Lord will speak to you and you speak to Him in prayer. At dahil doon, nakita mo maging effective ka sa ministry. Why? Kasi yung puso mo, unti-unting hinuhol man ni Lord yan na maging katulad ni Jesus. Kaya ikaw ngayon, full of compassion ka doon sa mga tao na alam mo, wala pang relasyon sa Diyos. So trust His heart even before His hand move. No? Pagtiwalaan mo yung kanyang puso, huwag mo na antayin kumilos yung kanyang kamay. Kasi nga, nararamdaman kanya. So, Jesus is the Savior for all, Jews and Gentiles, katulad ng Gentile centurion at sa Jewish widow. We need to have this faith like a centurion. Nasabihin mo lang, Lord, mangyayari. At we need to have this hope like a widow. No? Kahit na namatay, sabihin na natin walang pag-asa, hopeless and helpless, still nagkaroon ng pag-asa dahil nakita ni Jesus yung kanyang kalalagayan. Tinatawid ni Jesus yung racial, social, and ceremonial lines para bigyan tayo ng pag-asa at ng buhay. Okay? So, let His compassion move you. Let His authority empower your faith.
And let His openness shape your obedience. Tandaan natin mga kapatid, Christ is not only available, He is accessible. Kahit na available siya, kung hindi natin i-access yung kanyang compassion, yung kanyang power, baliwala. May God's part and meron tayong part. God's part and our part. Available, accessible. Pero yun nga, are we willing to tap God's power in us para makita natin kung ano nakikita niya? Para maramdaman natin kung ano yung nararamdaman niya at ma-restore yung mga buhay na nawala ng pag-asa. So for our reflection, in what area sa buhay mo, kailangan mo magtiwala na sapat na yung salita ni Jesus kahit hindi mo pa nakikita yung resulta? Saang area ng buhay mo na kailangan mo magtiwala that Jesus' word is more than enough? At sa mga panahon na sino ang tinatawag ni Jesus para manotice mo at mag-respond ka kahit na ito ay makakagambala sa iyong mga plano at sa iyong mga schedule. No? Be mindful of a divine appointment. Walang ibang makakagawa ng divine appointment na iyon kundi ikaw. Ikaw lang. Kaya lang, maging aware tayo. May gustong iparating si Jesus sa atin. Maaring, Lord, ang tagal ko nang pinapag-pray yung family ko. Natanggapin ka bilang Lord and Savior. Parang ayoko na eh. Parang wala akong pag-asa. Kaya lang, nagpapa-interrupt ba tayo? Are we willing to spend time with them for them to really feel that Jesus in us? O yun lang, basta kailangan kasi pagambala talaga. Pagambala, katulad ni Jesus. The greatest interruptibility na meron si Jesus na kailangan niyang isantabi ang kanyang pagiging Diyos para mamatay sa krus, para lahat tayo magkaroon ng certainty ng buhay na walang hanggan. Anong pinakamalaking pagkambala? Diyos ka, isasantabi mo yung kapangyarihan mo, a creator God, to be a creation, tapos papatayin ka lang sa krus. Sinong may kaya ng ganun? Taas ang kamay. Mahirap maintindihan ng John 3:16. Mga kapatid, ako kahit pastor ako until now, hindi ko makomprehend ang John 3:16. Pero nananampalataya ako, mahal ako ni Jesus kaya siya namatay para sa akin. Sana kayo rin. Sana kayo rin. Hindi ganun kadali intindihin ang John 3:16. Pero you need to accept that Jesus loves us kung ano tayo. Kaya nga, huwag mong malitin sarili mo. Huwag mong malitin. Tinatawid ni Jesus yung race, yung culture, yung social status, kasi nga, He doesn't care kung ano yung kalalagayan mo sa buhay mo. What is important to Him, bigyan kanya ng healing, ng hope, ng assurance, ng certainty, ano na mangyari, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. So tayo tayong lahat. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan nyo. Pero ay nagpangako ng Panginoon eh. Hindi kanya tatanggalin sa mga challenges, sa mga trials and problems that you are in right now. But one thing for sure, He will never leave you. He will never forsake you. No? Kaya nga sabi ko, ano man ang mangyari,
sa mga taong mahal ko, lagi kong ipapag-pray, Lord, ihanda mo ang puso ko. I'm not in a position to question you. It's all your prerogative, but Lord, please prepare my heart to accept your will. That no matter what, pupurihin kita. Okay ba yun, mga kapatid? We need to embrace everything because God is everything in us and for us. Hindi pa pwedeng, ayoko nito kasi masakit, hindi pa pwedeng, Lord, hindi. Tama na yung panghawakan mo yung salita niya. Kasama ka niya. In every way, every step of your way. Kaya always be thankful. Yung isa, pinuntahan ko, namatay. 92 years old, no? Less. Nanay Diche, no? 92. After that, 23 years old. Kaya parang minsan, Lord, ito to, bakit ganito? Talagang death is inevitable. But we need not to be afraid. Kasi nga, may pangako ang Diyos. He sees you. He will restore. And one thing na pwede panghawakan. No? He died for us to have this eternal life. So let us all pray and really thank the Lord. Magkaibang narrative, kwento, pero hindi nagbago ang ating Panginoong Yesus. Same compassion doon sa may sakit, sa namatayan. Same power that brought healing, restoration, that brought certainty that I am God who sees all things. No? Sabihin mo sa Lord, ano yung pinagdaraanan mo ngayon? Alam niya yan. Pray to the Lord. I'll give you a minute. Sabihin mo, magsumbong ka sa Panginoon. Ano yung pinagdaraanan mo ngayon? And truly, He will act upon your behalf because He cares for you. And He will restore kung ano man yung namimiss mo sa buhay mo o yung mga dinidesire mo na hindi mo pa natatanggap. Complete surrender. Sabi nga nung centurion, Lord, sabihin mo lang. Sana ganun din yung faith natin. Lord, ito yung sinasabi ko, God. I want my family to be saved. Gusto ko, Lord, yung boss ko, maging okay na kami. Yung mga anak ko, baka may mga, yung aming mga relationship, may mga tension kami, Lord. No? Yung mga deadlines sa schools. Because He cares for us. Lord, napaka-buti mo. Hindi mo lang nakikita, Lord, kundi kumikilos ka. After all those things na naturo ka, Lord, ipinakita mo yung application dahil you move. You act on your teaching. Kaya nga, Lord, andito kami once again. Nagtitiwala sa iyo. We're facing of uncertainty sa mga bansa sa mundong ito. But Lord, mamamangha kami. Hindi kami matatakot dahil you are God who is always in control. Maraming mangyayari sa mga darating na panahon that we will trust you, God. Nasasamahan mo kami. Hindi mo kami lalagpasan. Yayakapin mo kami. Lord, I lift up to you, mga kapatid namin, Panginoon. Nakakaranas, O God, ng grief, ng pain, ng hurts. Lord, let your comfort be upon them.
I lift up to you, Panginoon, yung mga nakaranas ng mga small winnings. So Lord, breakthroughs. Lord, bantayan mo ka ng mga puso na hindi sila maging prideful. At kami mga anak mo, God, naririto, patuloy na niniwala sa iyo na may gagawin kang mga miracles sa aming mga buhay. Kasi nga, Lord, sapat na ang salita mo upang magtiwala kami sa iyo. Lord, dumalapit ka po kami sa iyo sa umagang ito. Bantayan mo ang aming mga puso. Makita mo, God, ang aming mga puso ay totally naka-align sa puso ni Jesus. Yes, Lord, we're not perfect, but our desire is to be like Christ. Kaya nga tulungan mo kami. As long na narito kami sa katawang lupa at ito, Lord, mayroon kaming struggle. Mayroon kaming struggle. Pero magwawagi kami dahil ang iyong banal na Espiritu ay nasa amin. Lord, let our faith arise, O Lord. Cultivate namin ang ating mga pananampalataya sa iyo. Napakahirap sa mundong ito. Pero Lord, alam namin dala-dala mo kami. Hindi namin dala yung hirap, Panginoon, kundi ikaw ang nagdadala dahil karga-karga mo kami. Katulad ng isang bata na hindi na humingi, Panginoon, ng kanyang gatas, kundi kontento na sa bisig ng kanyang ina. Nayakap-yakap siya. Lord, yun ang gusto namin. Being with you, not doing something for you, because you are more than enough to do everything. Nahanap mo, God, yung intimacy. Kaya makita mo, ang bawat anak mo ay andiyan sa bisig mo. Ine-enjoy yung presence mo, God. Kahit na ano yung pinagdaraanan. Maraming pong salamat, O Lord. Be with us, O God. Continue, O Lord, to be with us. Dahil ikaw, Panginoon, ay sapat na para sa amin. Pinupuri ka namin aming Diyos. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.